Those are old reports. Kung gusto mo talagang gumaling si Olivia, tignan mo man lang to, please. Knowing Salazar, hindi niya titigilan si Olivia. Kailangan ko ang mga lipores mo. Para saan? Kay Olivia, gusto kong pahirapan mo siya. Make it look like she hurt herself. Alam namin may ginagawa kayong hindi maganda sa kanya. Ilabas mo siya sabi! Di ba sinabi ko sa'yo, layuan mo na si Olivia? Wala ko si Mrs. Buen Camino. Ano? Paano nawawala? Olivia Buen Camino? Kung nawawala si Olivia, ibig sabihin tumakas siya. Hindi ito makakabuti sa campaign ko. Minsan na niya sinira ang campaign ko. Don't allow her to do it again. Hindi ako kasabwat ng mga Buen Camino. Ako si Elias. Yung nagligtas sa'yo. Hindi mo ako natatandaan. Kailangan kong panagutin yung gumawa sa akin. Ang mga Buen Camino, Paano kayo nakakatulog nung wala dito si Olivia? Isa kang malaking tuwag! Hinayaan mong mangyari yan kay Olivia dahil sa panunulson ng nanay mo. Pinatatawag niyo raw ako. Ikaw na muna ang bahala sa negosyo. May importante na ako inaasikaso. Mukhang kino-cover up talaga ng mga Buen Camino yung totoong nangyari. Siguro ayaw nila maapektahan yung kampanya ni Victoria. Napakasaya ng lahat habang ako nandito. Mag-isa, nagdurusa. kailangan mo ang proteksyon ko. At hindi ko magagawa yon kung nagmamatigas ka. Mas delikado ang buhay mo kapag nagpilit kang lumabas dito. Maraming pinagdaanan sa buhay ang nanay hanggang nasiraan siya ng bait. Nanay mo si Isabel. Magkatabi kami ng kwarto noon. Palagi kanyang binabanggit. Kung ganun nakausap mo ang nanay ko at naging mabait ka sa kanya, mas lalong hindi kita pababayaan mapahamak. The nerve of her na gawin tayong kontrabida sa storya niya. Don't worry, Ma. I'll get to the bottom of this. For sure may kinalaman si Salazar dito. Gusto mong magiganti pero nagpapadalos-dalos ka. Problema sa'yo, hindi mo siya masyadong pinag-iisipan. Kaya ka natatalo. Hindi ka kasi kriminal mag-isip. Dahil hindi ako kriminal. Hindi mo kailangang maging kriminal para mag-isip tulad nila, tulad ng mga kaaway mo. Ang sabi ng mga tauhan ko, may lalaking nagligtas sa kanya. Alamin mo agad kung sino ang kasabwat ng babaeng yan. Walang pwedeng makaalam na pinadukot ko siya sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Alvarez, may update na kayo kay Olivia. Pasensya na, attorney. Nahirapan din kami maghanap eh. Kung madali lang ang lahat, edi sana hindi malaking halaga ang ibabayad ko sa inyo. Huwag mong sayangin ang pera ko sa pagiging inutil nyo. Hindi ako pwedeng mangunahan ni Salazar kay Olivia. Lucas, Belinda, may problema pa? Alamin nyo kung sino ang kasabot ng babaeng yan. Ibalik nyo siya sa San Rafael. Ngayon pa lang ako nakakabangon sa kampanya ko. Walang pwedeng makaalam na pinadukot ko siya sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Melinda, is there something wrong? wala. I just wanted to check up on you.
Dr. Chavez, Mr. Delgado? May kailangan po ba kayo? alam ko na ang mga ginagawa niyo sa mga pasyente sa San Rafael. Minamaltrato niyo sila. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, Mr. Delgado. Hindi mo alam? Eh, yung kay Olivia Buencamino. For your schizophrenia, Mrs. Buencamino, huwag ka nang magpahirap kung gusto mong makalabas dito. Stay still! Tensyahan na lang tayo, Olivia. Ganon din ba ang ginagawa niyo sa nanay ko? Mr. Delgado, isa po kayo sa pinakamalaking benefactor ng ospital na ito. Hindi ko po magagawa sa yun! Alam ko na ang totoo! Nagmamakaawa, ha? Naawa ba kayo sa mga pasyente? Kulang pa to sa lahat ng tatarantaduang ginawa niyo. Asikasuhin mo ang discharge papers ni Olivia Buencamino. Pagkatapos nun, magpakalayo-layo ka na at siguraduhin mo, huwag na huwag ka magpapakita sa akin. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko, ha? Kung gusto mo pang ulit-ulitin mo. Naintindihan ko po. Naintindihan ko na, Mr. Delgado. Naintindihan ko po. Ganun ba? O sige. Salamat, Sabrina. Pre, anong sabi? Hindi pa daw nahahanap si Olivia. Yung sabi nga din ni Sabrina, sinubukan niya mag-message sa mga Buencamino para makakuha ng interview. Hindi rin siya pinapansin. Hindi ko alam kung ligtas si Olivia. Sigurado kung pakanana naman niya yan. Baka nakakalimutan niya, pinekay niya yung kidnapping niya sa kanya. Philip, mag-isip ka nga. Mapapahama ka sa pagmamalasakit mo sa babae na yan. Sofia, kung hindi ako magmamalasakit sa kanya, sinong gagawa nun? Sigurado ka? Naniniwala ka talagang sinasaktan siya sa San Rafael? Di ba ay hindi naman yung sinasabi niya tungkol sa'yo noon? Nakinidnap mo siya, sinaktan mo siya. Philip, pwede ba? Tigilan mo na yung Olivia na yan. Parang malayo ka na sa mga Buencamino. Ayaw mo ba na matahimik na buhay? Hindi ako matatahimik hanggang hindi ako sigurado na ligtas si Olivia. Hindi ko siya kayang pabayaan. Ewan ko sa'yo. Bakit ba hindi mo malit-gulit ko yung babae na yan? Pre, naiintindihan kita. Pero may point rin si Sofia. Hindi mo na obligasyon si Olivia. Alam ko nag-aalala ka, pero ipaubaya mo na siya kay Lucas. Kasi kung magkataon, magkakagulo na naman. Emil, hindi ako umaasang bumalik yung pagmamahal ni Olivia sa akin. Pero kahit papano, gusto ko lang makabawi sa kanya. Gusto ko lang masiguro na ligtas siya. Kung nasan man siya ngayon. Wala man lang sinabi si Dr. Chavez. Bakit bigla na lang siya nag-resign? Yan ang narinig ko. Naglaho na lang siyang parang bula. Siguraduhin mo na hindi yan kakanta sa lahat ng inutos ko sa kanya, ha?
Melinda, May kinalaman ba kayo sa pagkawala ni Olivia? Narinig kita sa phone na. may inutusan lang ako para takutin siya. Para magtanda siya. Pero wala akong kinalaman sa pagkawala niya, hindi ko alam kung nasaan siya. Isn't that too much? Pinakulong na nga natin siya sa San Rafael. Sinisigurado ko lang na hindi na siya makakagulo sa inyong dalawa ni Lucas. Pinoprotektahan ko lang ang pamilya natin. Minsan talaga, kailangan madumihan ng mga kamay natin pag gusto natin protektahan ng isa't isa. But ma, Besides, why do you care so much, Melinda? Don't you hate her? wala akong pakialam kay Olivia, ma. Pero sa'yo, meron. I'm worried about your career. Kung malaman to ng ibang tao, masasira ka. Wala ka na dapat ipag-alala. Everything is under control. Besides, kaya ka nga nandyan eh. To make sure that Olivia doesn't taint my name again. Ngayon, nasiraan na naman ako. Kakampi na niya si Sabrina Dominguez. Yun dapat ang inaasikaso niya. Hello? Olivia, ikaw ba yan? Hi, Amanda. Nasaan ka? Alalang-alala kami ni Sabrina sa'yo. Okay ka lang ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Okay ako. Sabihin mo kung asan ka. Pupuntahan ka namin agad. Amanda, hindi niyo ako kailangan puntahan. Tumawag lang ako para ipaalam na okay ako. Huwag kayong mag-alala sa akin. Paano kayo makakasigurado na okay ka? Magtiwala ka sa akin. Okay ako. Sigurado ka? Wala bang pumipilit sa'yo na magsabi na okay ka? Wala. Ligtas ako. Thank God. Pero Olivia, hindi lang kami ni Sabrina yung nag-aalala sa'yo. Pati si Philip. Gusto kanyang tulungan. Sabihin niyo sa kanya, mas makakatulong siya kung wala siyang gagawin. Pero Olivia, Malaki yung atraso niya sa akin. Kaya kung talagang nagmamalasakit siya, titigil siya sa paghahanap sa akin. Mas mapoprotektahan niyo ako kung wala kayong alam kung nasan ako. okay, sige. I respect your decision. Salamat, Amanda. Basta, mag-iingat ka ha. And please, balitaan mo naman kami kung ano nangyayari sa'yo from time to time. Susubukan ko. Bye, Amanda. Talaga bang maayos ang kalagayan ni Olivia? Yun ang sabi niya. Kaya tigilan na natin ang paghahanap sa kanya. Amanda, paano natin gagawin yun? Mag-isa lang siya. Ngayon bukod sa mga buwing kamino, tayo lang naman yung nakakasama niya. Hindi ko alam. Pero magtiwala tayo. Philip, she's stronger than you think. Amanda. Philip, alam ko mabigat sa'yo na walang gawin. Pero yun yung gusto ni Olivia. Irespeto mo yun. At kung talagang mahal mo siya, irerespeto mo yun.
Kailangan kong panagutin ang gumawa sa akin dito. Ang mga Buen Camino? Kinasuhan ko si Victoria Buen Camino. Gusto kong magkaroon ng hustisya yung pagkamatay ng tatay ko. Pero nameke sila ng ebidensya. Napawalang sana siya kasi ako yung kinalabas ng masama. Alam ko na ang totoo! Ma'am! Please, ma'am! Naawat ba kayo sa mga pasyente? Kulang pa to sa lahat ng tatarantaduang ginawa nyo. Nanay mo si Isabel. Magkatabi kami ng kwarto noon. Palagi siyang nagsasalita mag-isa. Palagi kanyang binabangkit. Hinahanap ako ng nanay ko. Nakakausap ko siya. Pinapalakas niya yung loob ko. Kuya, may balita ka na ba tungkol kay Olivia Buen Camino? Inasagap ka na ba? Wala pa rin, ma'am. Sa totoo lang, di ko alam kung magaling talaga magtago si Olivia. Pati mga polis, walang kaalam-alam. Kilala niyo si Balmaceda, di ba? So, yung investigador kay Severino Salazar. Ano nangyari? Patay na ho siya. Natagpo ang nakahandusay sa kalsada. Katabi ng bangkay. Nahanap bang suspect? Hindi ho eh. Siguro, sangkot siya sa illegal. Eh si Paras, alam niyo ba tungkol dito? Negative, ma'am. Simula naman nang umuwi yun sa probinsya, eh, wala rin naman ako narinig sa kanya. Salamat. Patuloy na nag-iimbestiga yung tao ni Captain Malvar. Maghintay lang tayo. Philip, narinig mo ba yung sinabi ko? Ninong, ano yan? Sorry. Ang sabi ko, tuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng tao ni Captain Malvar. Maghintay lang tayo. Ano ba nangyayari sa'yo? Philip, parang palagi kang tulala. Naisip mo pa rin ba si Olivia? Sabi sa akin ni Sofia, lumapit ka raw kay Sabrina Dominguez para i-report ang pagkawala ni Olivia. Ninong, nag-aalala ako para sa kanya. Sabi sa akin ni Amanda, ligtas daw siya. Pero sinabi niya rin na tigilan ko na yung paghahanap sa kanya. Ninong, mahirap. Philip, naintindihan naman kita eh. 2 taon kayo nagsama at ikaw ang protector niya. Pero Philip, iba na ang sitwasyon. Kung maayos naman siya at ayaw niya magpahanap, kung ligtas siya at ayaw magpahanap, bakit mo hanapin? Huwag mo muna siyang hanapin. Mas mapaganda pa siguro yun. Dahil ang problema, baka pag nahanap mo siya, mas lalong maging delikado. Ang mahirap nito, baka mas lalong hindi mo siya maprotektahan. Halugugin mo lahat ng lugar na pwede niyang pagtaguan, Alvarez.
Kapag hindi mo ginawa ng maayos ang trabaho mo, isisiwalat ko lahat ng baon ng departamento mo. Kinasugan ko si Victoria Buencamino. Gusto kong magkaroon ng hustisya yung pagkamatay ng tatay ko. Pero nameke sila ng ebidensya. Napawalang sana siya. Tabas pa lang ng mukha, halatang pulpul na. Wala itong pinatbat sa akin. Pulpul. Hindi pwedeng wala lang akong gawin habang nagpapagaling ako. Kailangan ko ring aralin ang mga galaw nila. Daisy? Daisy, pakihanda nga ng higaan, nanay. Sige po. Nay. Nay, andito na po tayo sa bahay natin. Ayos po ba? Sino ka? Nay, ako po si Elias, yung anak niyo. Bata pa anak ko. Hindi kita anak. Nay, Isabel. Nay, kamusta po kayo? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anak. Olivia. Welcome home, Nay. Nay? Nay? Kasama po natin si Elias. Yung anak niyo po.
walang tao sa likod na gumawa ng pagpatay kay Dad. Tapusin mo ang kaso ng tatay mo. Mapapakulong mo ang tunay na kalaban niyo. Ayaw sana namin isa publiko ito eh. She's a troubled soul. Magpakita ka na please. Elias, mabait. Siguro naman hindi siya masamang tao kasi anak mo siya. Kriminal ka ba? Bakit kailangan ko ipaliwanag sa'yo ang sistema ko dito sa bahay ko? Paano kung nakay Salazar si Olivia? Pa-advance Happy New Year sa masamang tao.